shall see the salvation of God. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, "Behold, I am sending my messenger ahead of you. He will prepare your way, a voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his paths." John the Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins. People of the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. John was clothed in camel's hair with a leather belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. And this is what he proclaimed: "One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hindi pa po ba kayo napapagod sa mga pangit na balita? Pues ako, matagal ng pagoda. In fact, hindi na ako nanonood ng TV. Lalong-lalo na pagdating sa balita. Nanonood lang ako ng TV, paminsan-minsan. Pag may basketball at championship ang laban. Pero pagdating sa balita, never na. Simula nung ma-assign ako dito, hindi rin tayo nagpa-deliver ng dyaryo. Hindi rin ako nakikinig sa radyo. Sapagkat anong mababasa ko? Anong mapapakinggan ko? Anong mapapanood ko? Walang katapusang karahasan na nangyayari sa loob at labas ng ating bayan, korupsyon sa pamahalaan, kung hindi man krimen at korupsyon, alitan, road rage na yan, bangayan, aksidente sa daan, pagtaas ng presyo ng mga produkto. Ang ngayon pa lang ay pwestuhan na at siraan na ng mga ganid na kandidato. Ang mga walang katapusang session, investigasyon, halimbawa sa Senado, na parang ang madalas na nakakamit lang ay ilantat ang baho ng hindi naman nababawasan kundi nadadagdagan pa ngang mga korap na politiko kasi hindi naman napaparusahan, hindi naman naalis sa pwesto. Maalis man, nililipat lang, di ba? Hindi ka ba napapagod dyan? Idagdag mo pa yung paghihiwalay ng mga sikat na artista. Hindi pa nga tayo nakaka-move on kay Katniel. Meron na naman. Kasi si Richard Gutierrez, nasa bahay na daw ni Annabel Rama, higit 1 buwan na, naglilipat na. At ngayong Pasko yata, pupunta sila sa Japan, buong pamilya, -1. Kita nyo na, alam nyo rin yan. Father, kala ko ba, hindi ka updated sa mga balita? Hayaan nyo na ako sa ganyan. Showbiz lang naman. Huwag nyo na akong pakialaman. Joke. Pero wala na nga bang mabuting balita? Of course meron. Mas maraming mabuting balita. Kung meron mang pumapatay, mas marami pa rin ang nangangalaga, rumerespeto, nagtatanggol sa buhay. Kung meron mang mga alitan at bangayan, marami pa rin ang nag-iingat ng relasyon at nagsusulong ng kapayapaan. Kung marami man ang naliligaw ng landas, marami pa rin ang nagsisikap na mabuhay ng disente, maayos at marangal. Mas marami pa rin ang mabubuting tao. Mas marami pa rin ang mga mabubuting nangyayari sa mundong ito. Wala nga lang ganong nagbabalita. Kasi ang gusto nating pinagpepestahan,
yung mga kasalanan, yung mga kabuktutan, yung mga kamalian. Alam nyo ba na kamakailan lang nag-storytelling si Daniel Padilla sa mga less fortunate na mga bata? Alam nyo ba yan? Kita nyo na? Di nyo naman inaalam. Inaalam nyo lang yung allegedly kamalian. Kayo talaga. Tingnan po ninyo yung mga balita. Mula noon hanggang ngayon, iilan lang yung portion, isa, dalawa, para sa good news. Sasabihin pa nung anchor, good news naman po tayo. O, tingnan ninyo. Bakit ganun ang sasabihin? Good news naman po tayo. Kasi puro lang bad news. Para bang pang-break lang yung good news. At tapos, sasabihin yung good news sa bandang hulihan na. Di ba? Hindi na yan bahagi ng mga tinaguriang nagbabagang mga balita. So anong klaseng balita ang good news? Malamig na balita, hindi ka bali-balita. Ang diferensya sa atin, wala lang ang ganong good news. Kung may good news, ginagawa pa nating bad news. Yung kay Daniel Padilla, good news yon. Alam nyo ba, sabi ng ibang mga netizen, ayan si Daniel, mahilig talaga sa bata. Nakakita nyo na, saan kalulugar, di ba? Kailan ba may nag-viral na bata, sumasayaw kasama yata ng kanyang nanay, ang pinintasan dahil sa kanyang kulay? O di ba ganyan din ang nangyayari sa anak ni Vic Soto? Sige nga, wala lang sinisino. Buti na lang, maganda pagpapalaki ng mga magulang doon sa mga batang yan. Kung makatsamba kayo o tayo ng batang mahina, kulang sa atensyon, ano magiging reaksyon? Alam nyo ba na ang dami ngayon nagsasuffer ng depression? Magugulat ka kahit bata. Bakit? Exposed sa social media dahil nagiging biktima ng mga shaming, ng mga ranting sa social media. Di ba? Yung maganda ng balita, pinapapangit pa. Ako lang Alam nyo ba na kamuntik na tayong mawala sa social media? Totoo. Hindi ko alam kung napansin ninyo. Ilang beses na naibalik lang sa awa ng Diyos. Ilang beses na may nagre-reklamo, consistent, inaabangan niya talaga tayo. Kapag live rosary, natatandaan niyo, mayroon tayong live rosary, live mass, nagre-reklamo. Alam niyo kung ano reklamo? Nudity. Yes, paghuhubad. Sa lahat naman, paghuhubad. Sino nakikita niyong hubad? Misa may hubad? Rosary may hubad? Nung una nga, ang akala namin, ang inireklamo, totoo. Naisip namin yun. Hindi kaya siya? Totoo. Kasi sinong hubad? Wala siyang puknat, consistent. Ang nakapagtataka kung bakit in-entertain siya. At kung bakit in several times nagtagumpay siya. Kaya nga nawala yung live rosary natin At kaya at one point, nag-iba tayo ng page. Pumunta tayo sa page ng Our Lady of Lazareth. Wala na sa page na nakapangalan sa akin. Pero kahit yung page ng Our Lady of Lazareth, siniraan din. Mababan din. Sige nga. Kaya anong naging resulta? At one point, biglang bumulusok pababa yung mga online donation natin na siyang inaasahan ng simbahan. Diretso sa bank account ng simbahan yun Sa pagpapatayo ng simbahan. Sa mga paggawain. At one point, nagbawas tayo ng mga tinutulungan financially. Yung mga nag-aaral, yung mga may sakit, yung mga mahihirap na parokya, yung mga walang makain, nabawasan yan. And at one point, hindi tayo makita, yung live mass natin, hindi makita ng maraming tao. Sige nga, sa lahat ng epektong ito, sinong matinong taong gagawa nito? Sige nga, anong maidadagdag sa kanya nito? Sige nga. Ay, grabe. Hindi nga ba't dapat magtulong-tulong pa tayo para mapabuti ang mundong ito sa tulong ng Diyos? Ang mundong ito na unti-unti nang sinisira ng demonyo? Kaya nga kung ipaparaphrase ko, yung sinasabi dati ni BP Sara, ang kumokontra sa pagpapalaganap ng mabuting balita ay kontra sa Diyos. At ang kontra sa Diyos ay kalaban ng Diyos. Kaya buti na lang sa awa ng Diyos at sa tulong din ng mga tao, ang dating DOJ, yung ngayon ay Solicitor General Guevara, salamat po sa inyo. Yung mga NBI Cyber Crime Division sa pangunguna ni Attorney Jeremy, maraming palakpakan nga natin sila. Thank you sa inyo. Kaya mga kapatid, isa sa mga challenges sa atin ng mga pagbasa ngayon, magtulong-tulong tayo na punuin ng good news ang mundong ito dahil ang dami niyang
bad news na ibinibigay ang dyablo. Maging parang Juan Bautista tayo. O tingnan po ninyo sa ating ebanghelyo. Ang intro ay ganito. The beginning of the gospel, good news. The beginning of the gospel, good news of Jesus Christ, the Son of God. Pagkatapos nun, inilahad agad yung tungkol kay St. John the Baptist. Bakit? Every good news needs a messenger. And John the Baptist was the messenger of Jesus. So dapat maging ganun din tayo upang lumaganap ang good news sa mundong ito. Sabi nga sa Romans 10:15, how can they hear if no one is to preach? How can anyone hear the good news kung walang magpipreach? Ano ba ang good news? Si Jesus. Kung magbabase tayo sa mga readings, yung good news ay yung sinasabi sa unang pagbasa na mensahe rin ni Juan Bautista. Ano ang good news sa ating unang pagbasa? Narito ang Diyos. God is with us. Bilang mga Kristiyano, tungkulin nating ipahayag, hindi lang sa salita, kundi pati na sa gawa, ang good news. Yung tayo'y maging panggagalingan ng mga mabubuting balita, ng mga tamang balita, ng mga nakaka-inspire na balita. At tayo mismo sa ating buhay, hindi pa tayo nagsasalita. Dahil sa ating gawa, maging mabuti ng balita sa ating kapwa. Siguro naman ay familiar kayo sa mga videos or pictures na tulad nito. Ayan ay picture ng isang matanda na banyaga na nagbibigay ng kanyang sandalyas or shoes sa isang mahirap na batang babaeng umiyak. Okay? Ito naman ay picture ng mga sakristan na nag-makeover sa isang pulube sa San Roque Parish, Davao. Yung pulube, pinaliguan nila, inahitan nila, ginupitan nila, dinamitan nila, pinakain nila. O nakita nyo naman ang mukha niya. Diba? Ito naman, ito ay isang crew sa fast food na aksidenteng natapon yung food na isa-serve niya. Ang kumuha sa kanya ay yung pagseserban niya. Tapos, nilagyan ng caption na ganito. Ano ba naman yan? Gutom na ako. Tanga-tanga mo. Nasaan ang lisensya mo? Hindi. Hindi yun ang sinabi. Joke lang. Itong sabi, napaisip agad ako na yung pinasok niya for today is malamang iaabono niya lang since 500 plus yung binili namin. So, di na ako nagdalawang isip to pay for it again. Kasi alam ko, mahirap maging service crew sa fast food. Kinausap ko yung nasa cashier and made sure na hindi siya magbabayad sa natapon na food. Thank you, Maris Agento. Inspiring. Anong tawag natin sa mga ganyan? Sige nga, yung mga nagva-viral na ganyan, na acts of kindness sa internet. Ano? Ang tawag dyan ay restoring faith in humanity. Di ba? Pagpapanumbalik ng pananampalataya sa kabutihan ng tao. Mabuti pa rin ang tao. Tama yan. No problem with that. Pero sa palagay ko, it's more than that. From outside, kung tayo titingin sa mga ginawa na ganyan, talagang sa punto de vista natin, yan ay restoring faith in humanity. Tama yun. But I believe, para dun sa crew, para dun sa pulube, para dun sa mahirap na babae, it's more than that. Sa nangyaring yan sa kanila, lalo pat may matinding pinagdaraanan sila, siguradong ang na-restore para sa kanila. Hindi lang napanumbalik ang pananampalataya nila sa kabutihan ng tao, napanumbalik din ang pananampalataya nila sa kabutihan ng Diyos. Mahal pa rin pala ako ng Diyos. Naalala pa rin pala ako ng Diyos. Naiisip pa rin pala ako ng Diyos. Brothers and sisters, more than 400 years since the last prophet, Prophet Malachi, in the Old Testament, bago si St. John the Baptist in the New Testament, more than 400 years na walang prophet. Ang prophet ay mouthpiece of God. So 400 years na walang propeta, walang nagsasalita sa bayan ng Israel. For 400 years, they thought God was silent. And more than this, they thought, God has abandoned us.
God has forgotten us. Kinalimutan na tayo ng Diyos sapagkat during those 400 years, sinakop sila, pinahirapan sila, inalipin sila, binastos sila. Until dumating si Juan Bautista, messenger of God, na biglang nagpaunawa sa kanila. Hindi kayo nakakalimutan ng Diyos. Hindi kayo inabandon ng Diyos. Mahal pa rin kayo ng Diyos. You see, nakamamangha na kung minsan, kahit yung isang gawa lang natin ng kabutihan, magbibigay ng isang napakagandang pakiramdam sa isang taong may matagal ng mahirap na pinagdaraanan. Kaya, wag nating ipagkakait yan. Magsabi tayo ng magandang balita at tayo mismo ay maging magandang balita sa ating kapwa na kapag nakita tayo, mararamdaman nila. Mahal pa rin ako ng Diyos. Siya ang asawa ko eh. Napakapalad ko. Mahal pa rin ako ng Diyos. Naging anak ko ito eh. Napakapalad ko. Mahal pa rin ako ng Diyos. Naging kapatid ko ito. Napaka-blessed ko. Hindi naman nawala ang paghihirap ng mga Israelita nang bumunta si John the Baptist. Hindi. Pero yun ay malaking pagbibigay na sa kanila ng pag-asa. Kasi matagal na ang paghihirap nila. Lagi nating sinasabi, be kind to anyone. Sapagkat hindi mo alam ang kanilang pinagdaraanan. Dugtungan natin yan. Be kind to anyone. Hindi mo alam ang kanilang pinagdaraanan. At hindi mo alam ang pupwedeng maging epekto sa kanila ng kahit isang magandang gawang kabutihan. Kita po ninyo yung reaksyon ng mga pumapasa sa bar. Grabe reaksyon nila. Naiyak talaga. Bakit? Ang hirap mag-aral. At yung iba dyan, tulad ng aking pinsan, namatayan pa ng ama. Maraming mga pinagdaanan yung iba dyan kung ilang takes na. Pero yung pagpasa, nakita nyo, parang nawala ang lahat ng mga paghihirap nila. Kapatid, ganun kapag tayo'y nagiging biyaya sa ating kapwa. Suddenly, nakakalimutan nila yung paghihirap nila at nagkakaroon sila ng ibayong pag-asa. Huwag sana natin yung ipagkait sa kanila. Lalo pa tayo na kanilang pamilya, ang bukod sa Diyos, pinaguhugutan nila ng pag-asa. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos Sapagkat ang mahal niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, Ikaw ang may sabi, ang 1,000 araw para sa iyo ay isang araw lang. Matagal na po akong naghihirap. Matagal na akong dumaraing. Matagal na akong nahihirapan. Pero buo ang pag-asa ko na sa isang iglap lang, kaya mong baguhin ang lahat. Kaya mo kong pagalingin ang mahal ko. Kaya mong buuin ang pamilya. Kaya mong papagpaguhin ang mahal ko.
Hindi ako mawawala ng pag-asa at pipilitin ko na hindi ako pasamain ng mga masamang nararanasan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maring matagal, maring mahirap, pero maniwala kang magiging maayos din ang lahat. Hindi kailanman magtatagumpay ang kasalanan sa kabutihan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maabutan mo ang sagot ng Diyos sa dasal mo. Hindi man mapapakinabangan ito ng pamilya mo. Hindi mauwi sa wala ang mga dasal mo at ang mga sakripisyo. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.